Muli magandang umaga po sa inyo lahat at welcome po sa ating 5th year online anniversary. Sa totoo lang ay yung mga pangyayari sa ating, hindi lang sa ating bansa, bagkus sa mundong kinalaligan po natin, nagulat na lamang tayo dahil kasi hindi natin na-expect na tayo po, tawag doon ay nagkaroon ng hindi tayo makaalis ng ating mga tahanan. Ang tawag yun? Yung lockdown. Okay, lockdown. Nagkaroon ng lockdown nung panahon, year 2020. Actually, March ata yun eh. So, ganito rin kapanahunan ngayon na nagkaroon ng lockdown at hindi natin ina-expect na magkaroon ng ganon. Magkaganon man ay ganito. Ang Diyos natin hindi siya para bang nasusurprise sa mga pangyayari. Bagus ay merong Diyos na kumikilos, hindi lamang sa buhay natin, bagus sa mundong kinalalagyan po natin. Kaya maski na yung COVID-19 ay pinahintulot ng ating Panginoon na magkaroon ng ganong pangyayari upang talagang magkaroon tayo ng realization na hindi pala tayo ang nagdadala sa ating buhay, bagus ay may mga bagay na hindi natin inaasahan pero paano natin haharapin. So, bagamat nagkaroon ng lockdown, makita niyo po ang Jill's Fellowship, hindi naman ito nawalan ng ano eh. Oo, nawalan tayo ng normal na pagsamba, pero through online, kung kayo po ay nasa panahon na yun na nakapasok kayo sa online, ay maintindihan nyo. Kung tutuusin, hindi naman nabulaga. Actually, dahil kasi bago pa nagkaroon ng online, ay ang inyong lingkod, nag-o-online na po ako. No? Hindi lamang isang taon, kundi matagal na ako nag-o-online. Nagla-live palagi ko. Kaya nung nawala yung nawala lang yung gawain natin. Nawala, kasi ang gawain natin, hindi naman naka-online yan eh. Pero ang inyong lingkod, naka-online. Kasi alam ng Diyos, dahil sa oras, mawawala yung mga gawain. Kaya yung gawain po natin hindi nawala dahil kasi si Pastor ay merong pang-online. Magkaganon man ay ganito. No, kumbaga, sa mga panahon na yon, makita natin na dahil kasama natin ang Diyos, kaya hindi po nawala yung gawain. Kaya all glory belongs to the Lord. Na kung saan ay, kung hindi ang Diyos, ang siyang nag-raise up sa inyong lingkod, sa gawain ng Jill's Fellowship, ay paano tayo makakasurvive na wala naman tayong katulad niya ng offering, pero nagpatuloy yung ating gawain. So, to cut it short na ganito, ang online ministry, ito yung malaking ebidensya na talagang hindi tayo iniwanan ng ating Panginoon. So kanina yung ating inawit, ako nag-request nun na kung saan ay kantahin natin yung goodness of the Lord. Kasi sa totoo po ay, kumbaga, bagamat preparado na yung message, masaya ang inyong lingkod, pero nakarinig din naman ako ng negative na balita nung sabihin ng aking anak, kasi nilagay niya sa messenger na yung aming sasakyan na ina-expect na namin gawa na ay biglang nagkaroon pa uli ng ganong problema. Kaya parang nakakalambot, nakakalambot na makarinig ka ng balita. Pero gusto ko malaman nyo, Roland at sa aking mga anak, na bagamat nagkaroon ng pangit na balita, pero ang inyong lingkod ay talagang ang Diyos nangungusap sa akin. At sa aking pagtingin sa Facebook, nakakita rin naman ako ng mga gawain, talagang sinadya ng Panginoon na mayroong kumakantang yan na nga yung goodness of the Lord. Sa totoo lang, hindi ko siya kabisado. Pero mayroong mga lyrics siya na talagang pagkita ko pa lang na gano'n ay talagang nakakapagbigay sa akin ng refreshing touch na talagang wag tumingin sa mga pangyayaring negative, bagus tumingin na ang ating Panginoon ay ating buhay. The Lord is my life. Okay? Pag ang Diyos mo ang iyong buhay, ay huwag kang matakot. Dahil kasi siya naman ang bahala po rito. At dun sa lyrics nga, sabi nga noon, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Okay? So, yung faithfulness ng Panginoon na walang iwanan. Sa totoo lang, ang gawain ito, magmula pa sa simula, yung mga tao come and go. Kahit na ibuhos mo ang iyong pagmamahal sa kanila, pero parang wala lang. Kaya kung tutuusin, maging sa aking mga anak, sa aking asawa,
Pero sa Panginoon, all my life, talagang mabuti ka. You have been so good to me. Kaya nung narinig ko yung kantang yun, paulit-ulit ko siyang pinakinggan, ay nare-repress po ako na talagang kahit na ako iwanan ng aking pamilya, mga mahal sa buhay, pero merong Diyos na hindi niya ako iwanan. Kaya ito rin mismo ang nagpalakas po sa akin. So, alam ko panibagong expenses naman yun eh. Pero ano bang sinabi ng ating Panginoon? Huwag kang mamroblema. Yun ang basic doctrine, di ba? Huwag kang mamroblema. Akong bahala dyan. Kaya sa totoo lang, bago pa ako tumayo rito, meron na nag-abot sa aking asawa. Baka naman sa asawa ko to, hindi sa akin. Pero may nakalagay, love gift yun. Okay? Ang pangalan niya, what else? What else? Ano pa ba kulang? Yun ang ibig sabihin ng pangalan mo. Kaya binigay mo to sa akin para sabihin gano'n, ano pa ba? The Lord is your life. All right, the Lord is my life. Alam niyo po, yung mga pangyayari naman, hindi naman hinabol ng topic yung mga pangyayari. Bagus meron ng topic, pagkatapos ay binobrought up. Siguro na makita niyang title ay The Lord is my life. Wow, praise God. 4 na letra lang, makakauwi na. Amen? Oo. Sa totoo lang, bagamat gusto naming maghanda, no? Pero sabi ko gano'n doon sa mga nagluluto, binaba ko silang gano'n. Ayoko nung nagluluto kayo na naggagawain tayo. Violation yan. Kaya di bali ng mga taga rito, wag kumain, ay okay lang. Hello, kung kayo taga rito, pwede kayo umuwi na walang kinain. Amen? O, narinig mo, Winnie? Nasa baba ka na naman. Okay. Yung mga bisita lang ang mag-take out. Walang palakpak. Matay. Kasi nagsasalang po sila ron. Sabi ko, hindi maganda yan. Pagka naghahayag na, dapat walang nagluluto. Dapat narito kayo. Kaya sa mga Bisaya, pasagdi lang na kung saan kung wala man kayo makain, sana ay masigit pa rito yung kakainin po natin. At kung tutuusin yung topic po natin, The Lord is my life, mahaba po ito. 4 lang na letra pero mahaba po ito pag pinaliwanag. Kaya pwede kayong yung matarantaryan. Nagutom na ako, naginginig na ako, wala pa akong kinain ka na ng umaga. Akala ko may okasyon, may kainan. Meron talagang kainan. Pero yung kakainin nyo ay spiritual na pagkain. So, the Lord is my life. So, para doon sa mga bisita po namin ay kami po ay nasa series ng The Lord is my, The Lord is my. Actually, ito pang 9 na beses na ito eh. Hindi ko nga lamang kabisadong sabihin sa inyo kung ano yung mga ngayon. At ang mahalaga ngayon, The Lord is my life. So, ang inyong lingkod, totoo sa akin yan. The Lord is my life. Kasi kung hindi totoo yan sa akin, ay maaaring ako'y nasa ibang bansa na. Pero dahil The Lord is my life, hindi ko pinapangarap, hindi ko iniisip na bagamat meron akong yung tawag doon, passport, ay passport lang yun. Pero pinapassport ko pa siya. Nilalagpasan ko lang. No, kahit na nag-ibang bansa na yung aking pamilya, pero ang inyong lingkod, narito pa rin sa gawain. Okay? Kasi the Lord is my life. At simulan na kaya natin. Okay, the Lord is my life. We still have 35 minutes bago mag-alas 12. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko isasagad, lalagpas tayo sa alas 12 dahil alam ko ay tanghali na. Pero dito sa topic natin, the Lord is my life, ang unang makita natin yung ang ating Panginoon, ang liwanag ng buhay. So ito siya, the life was the light of men. So narito sa John chapter 1, verse 3 to 5, ang ganito. Okay, nagdadala ako ng Bible pero hindi ko binabasa, pangit, di ba? Kailangan basahin ko siya para magkaroon ng gamit. Amen? At alang-alang sa mga viewers, makita niyo po, di ba? Dito, ito yung Bible ko po. Ang sabi nga sa John chapter 1, verse 3 to 5, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shine in darkness, and the darkness comprehend it not. So, narito. Ang sabi nga noon, all things were made by Him. Sino ba itong tinutukoy na ito na ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamagitan niya? Actually,
pag binasa natin yung nauna, makita natin na ito pala patungkol kay Jesus. Actually, yung aklat ng John, talagang ang intention nito, ipakilala sa mga readers na si Jesus ay tunay na Diyos. Hello? Siya ay tunay na Diyos. Dahil kasi, hindi ka maliligtas kung hindi ka maniniwala na Diyos siya. Kaya yun po yun. Kasi ganito, no? Pastor, magunis dili ka. Isa lang ang Diyos. At si Jesus ay hindi siya Diyos. Anak lang siya. Si Jesus ay tao lang. Meron bang tao na ang lahat ng bagay ay nalika sa pamagitan niya? Naintindihan niyo kaya? So, creator siya kung tutuusin. And without Him, kung wala sa Kanya, wala naman talaga malilikha. So, itong si Jesus, kung tutuusin, pinesent ng author na aklat ng John, bilang Diyos ng Creator. So, hindi na tayo after doon. After tayo sa topic natin na the Lord is my life. In Him was life. Nasa Kanya yung buhay. So, meron bang tao na nasa Kanya ang buhay? Okay? Lahat tayo, kung tutuusin, nilikha lang eh. Pero ang ating Panginoon, nasa Kanya talaga yung buhay. At yung buhay nito, ipinaliwanag, yung buhay nito, the life was the light of man. Kaya dito, gusto ko malaman nyo, yung buhay na binigay ng ating Panginoon o ibibigay, kung wala ka pa sa ating Panginoon, ito po yung liwanag ng mga tao. So, dito maaaring hindi natin maintindihan yung mga nakasulat dyan. At sabi, and the light, itong liwanag nito, shine in darkness. So, ang liwanag, kung tutuusin si Jesus, I am the light of this world. At si Jesus, nagliwanag doon sa mga taong nasa kadiliman. At yung mga nasa kadiliman, hindi siya naunawaan. Pag sinabing comprehend, hindi naunawaan. Kaya nung naparito ang ating Panginoon, ang mga tao, hindi siya naunawaan. Alright? So, mamaya na natin babalikan yon. Pero gusto kong makita nyo yung John chapter 8, nung naparito si Jesus. So, yung paliwanag dyan sa liwanag. So, una, ang sabi nga nun, in Him was life. Nasa Kanya yung buhay. At itong uri ng buhay na nasa Kanya, ito pala ang magdadala sa iyo para maliwanagan ka. Makaunawa ka. Kaya di sa John chapter 8, okay? John chapter 8, sabi, then spake Jesus again unto them saying, I am the light of the world. He that followed me, ang sinumang susunod sa akin shall not walk in darkness. Pag sinabing hindi lalakad sa dilim, ibig sabihin hindi mamumuhay sa kadiliman. So gusto ko malaman nyo, nung nilikha ng Diyos ang tao, kung tutuusin, sila ay nasa liwanag. Wala pang dilim nun. Pero sabi nga doon ng ating Panginoon kay Adan, Adan, wag mong kakainin yung bunga na kaalaman sa mabuti at masama. Pag kinain mo yan, tiyak, ikaw ay mamamatay. Okay? So ang problema ay nung kainin, nung kainin ng babae, natukso kasi yung babae, naloko eh. Nung kainin niya ito, alam ni Adan, mamamatay yung babae. Kaya nung binigyan siya ng prutas, ng kaalaman, hindi naman siya nag-question eh. Kinain niya rin eh. Kumbaga, deliberate yung ating ninuno. At yung issue talaga riyan, mas pinili ni Adan na mamatay kaysa sumunod sa ating Panginoon. Kaya dito, kung tutuusin, nung naparito na si Jesus, sinasabi niya na, ang sino mang gusto, sabi nga ng Panginoon, ang sino mang gustong sumunod sa akin, dapat una ako sa lahat. Kaya kung si Jesus ay tao lang, wala siyang karapatan para sabihin, una siya kaysa sa magulang, una siya kaysa sa asawa, yung ganito. Pero dahil si Jesus ay Diyos, dapat una siya. So going back dito, ang ating Panginoon, I am the light of the world. So ganito ang nangyari. Sa totoo lang, matapos magkasala yung ating mga ninuno, bagamat yung kanilang kinain, ay patungkol sa kaalaman, sa mabuti at masama. So ang unang nakita, kung tutuusin sila ay hubad. Okay? So masama ba ang hubad? Okay. So, nung kasama nila ang ating Panginoon, hindi issue na kasalanan yung hubad. Kaya lamang nakita nilang silang hubad kasi nabuksan na yung kanilang pangunawa sa mabutit masama. Okay? Kasi ang kinain nila, bunga ng kaalaman sa mabutit masama. What's wrong with that, Pastor? No, na kung saan ay nakita ang hubad, tapos ay gumawa naman ng paraan. Kaya kung tutusin yan, damit natin na yan, ebidensya yan na nagkasala po ang tao. Okay? Kaya sa totoo lang, hubad kayong isinilang, hubad din kayong babalik
doon sa kabilang buhay. At ang maganda nito, hubad nga kayo, pero dadamitan na kayo. Walang nakahubad doon sa kalangitan. Lahat nakadamit. Pero yung mga tao na hindi naniwala kay Jesus, hubad silang isinilang, hubad silang aalis sa mundong ito, throughout eternity, nasa dagat-dagatang apoy, nakahubad. Kaya tanungin ko na kayo, sino sa inyo ang gusto nyong nakadamit? Okay. Sino sa inyo ang gustong hubad? Tama na, Jaime, doble-doble ka na. Hayaan mo siya kung ayaw niyang ano. Di ba? Kung gusto niyang hubad. Okay. Okay. So at least may idea na tayo. So, nung sabihin ng Panginoon, I am the light of this world, he that followed me shall not walk in darkness. Gusto kong malaman nyo, nung wala pa si Jesus, wala pang taong alam kung paano tamang pamumuhay. Pero gusto kong malaman nyo, bagamat wala pang ating Panginoon, pero nagbigay na siya ng batas. Sa pamamagitan ng batas, tinuturo dito na wag. Sabihin sa tabi, wag. Kaya, nung wala pa si Jesus, sinasabi lang sa mga tao, wag. Ibig sabihin, pine-prevent lang yung mga taong, wag kayong magkasala. Pero yung paggawa sa liwanag, yung pamumuhay sa liwanag, hindi pa kaya ng tao. Naintindihan nyo kaya? Kaya magmula nung nagkasala ang tao, nabuksan nga ang pangunawa, ano bang ginagawa ng tao? Kung tutusin, kung magiging honest tayo, bagamat alam natin ang mabuti at masama, pero ginagawa pa rin natin ang masama. Kasi kung anong masarap, yun ang masama. Hello? Kaya kahit na alam mo, ikamamatay mo yan, sige ka pa. Kaya kung tutusin, sa panahon ng pandemic, di ba? Sa totoo lang, ang sarap din ng buhay namin sa panahon ng pandemic eh. Dahil kasi walang traffic. Kami noon, pag pandemic, kasama kasi namin ang aming anak. Yung anak namin kasama doon sa sa mataas ang ranggo eh. Na meron silang sticker. Kaya wala kaming problema sa paglabas-labas. Bagamat yung mga tao, they are not enjoying yung panahon ng COVID, pero kami nag-i-enjoy. Kaya lang, sabi natin kaya lang. Kaya lang talagang dumating ang isang sukdulan na kung saan ang Diyos ay kinuha niya sa amin si Dr. Paul Michael Tan. Ang sakit, di ba? Pumasok ang pandemic year 2020, pagkatapos 2021. Sa totoo lang, malaki rin namang factor na nagamit si Dr. Paul Michael Tan sa ating online worship service. Kasi marami rin siyang kaalaman patungkol siya sa online. Naintindihan niyo po? Kaya lang kinuha siya ng ating Panginoon. At nung kunin siya ng ating Panginoon, kung tutuusin, parang bagsak talaga. Pwedeng manghina kami. No? Panghinaan ng loob, mawala ng gana, maaaring sisihin ng Diyos. Bakit naman ganito, di ba? Pero hindi. The Lord is my life. Pag the Lord is my life, nasa Kanya yon kung anong gusto niya gawin. Kaya dito, kaya ko pala nabanggit yung kamatayan ni Dr. Paul Michael Tan. Kung tutuusin, kung kami lamang ay hindi lalakad sa ating Panginoon, ay ang mangyayari sa amin noon, talagang inuman na. Para yung sama ng nararamdaman mo, daanin mo na sa kainom. Siguro sasabi mo, intindihan naman kami ng mga tao. Parang panahon, pati yan sila Jewel, pati yung mga anak namin, magiinuman talaga kami sa kalungkutan. Pero hindi nangyari yon. Kasi sabi ng Panginoon, I am the light of the world. He that follow me shall not walk in darkness. Kaya kitang-kita niyo po na talagang totoo kami mga sumusunod sa ating Panginoon dahil kasi pwede na kami talagang bumigay, pero hindi nangyari yun eh. Kaya sa aking mga anak, panghawakan niyo yung ating confession. Gusto ng diablo, pabagsakin tayo. Pag bumagsak tayo, wala na. Hindi na maniniwala ang mga tao rito. Kung lumalakad ka tayo maayos, ay yung iba, alaalanganin pa, iniiwan pa tayo. How much more kung magkamali tayo? Kaya buti na lang, sabi na buti na lang, merong Diyos na pinanghahawakan ng iyong pastor para kahit paano, hindi bumigay. Kasi sa totoo lang, ang tukso sa iyo, malaki. Halimbawa, ako 70 na. Pero sa mga hindi nakakilala sa akin, ang tingin nila ay sugar daddy, gano'n. May katas pa, may asim pa. Pero kung hindi tayo lalakad sa liwanag, di ba? Lord, kunin mo na aking asawa, tanda na yun, wala nang gana yan. Wala asim. Marami nang maloloko. Tama po ba?
Pero hindi eh. Ang sa akin, kahit na mawala siya, hindi na talaga mag-aasawa ang inyong lingkod. Pero ayoko siyang mawala dahil kasi siya yung aking kaligayahan di sa lupa. Okay? So, going back here, I am the light of the world. He that follow me shall not walk in darkness. Sa buhay natin, unaware kayo na yung ating mga pinagagawa, bagamat pasado sa world standard, maaari sa ating mga tanggap na natin. Tingnan nyo ito. Halimbawa, sa mundong ito, pagka ikaw ay naghirap, parang kakapit ka sa patalim. So isang isang prinsipyo na kumapit sa patalim, naintindihan na malila, talagang walang-wala ka na. Pero hindi ganun ang turo ng Bible eh. Kahit na walang-wala ka na, dapat magtiwala ka pa rin sa ating Panginoon. Huwag kang gagawa pa rin ng masama. Naintindihan nyo kaya? Oo, may hirap yung tinuturo ng Panginoon, pero pag sumunod ka sa Kanya, you will not walk in darkness. Di ba? Sabing gano'n ng iba, pag niloko ka, lokohin mo rin! Huwag kang babayad! Di ba? O kaya naman, nasa kalsada tayo, naunahan ka ng sasakyan. Papagigil tayo, nalalalaki ka. Pero pag tayo ay lumalakad sa ating Panginoon, okay lang. Tama. Kaya mga nagmamaneho dyan, natetest kung kayo sumusunod sa ating Panginoon. Dahil ang turo ng Panginoon, iba sa ating mga prinsipyo. Kaya nung naparito si Jesus, ay niliwanag niya eh. Hindi naman ako naparito para sirain ang batas, naparito ko para sa kaganapan. Pero matapos niyang sabihin niyan, sabi niya gano'n ay, sabi ko sa inyo, pag merong gumawa sa inyo na hindi maganda, huwag kayong mag-retaliate. Huwag kayong magiganti. Ang normal talaga sa tao, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Ano bang sabihin ngipin sa ngipin? Tapos isilatan mo, gano'n? Ganit-ganit ka? Okay. Pwede rin. Pero pag ibig sabihin ngipin sa ngipin, ay kung, di ba pag galit ka, kakagitin mo. Yung mata, yung pangunawa mo. Kaya kung paano mo tinitignan yung sitwasyon na yung hustisya, na mag-execute ka ng judgment, sabi ng Panginoon, huwag ganon. Bagamat sa batas, matuwid, pero sinasabi ko sa inyo, huwag na kayo magiganti, ako ang bahala dyan. So iba yung susundin mo sa Panginoon. Yung gagawin mo pala dati, darkness lang. Ito ang liwanag, sinabi ng Panginoon. Kaya, he that followed me shall not walk in darkness, but will have the light of life. Kaya magmula ngayon, hindi dapat tayo mamuhay batay sa ating lumang pananaw, sa mga pananaw ng mga tao, kung kanino man, huwag kayong kukuha ng advice sa kanila. Bagkus, ang advice, it comes from the Lord. Tingnan nyo yung nag-testimony kanina, di ba? Kukunti lang naman yung kanyang understanding. Pero kahit pa paano, nakinabang siya. Tama mo ba? How much more kayo dyan na palaging nakakarinig and minsan over and over, inaano natin yung very basic na mga doctrine. Kaya dito, yung puntos natin, the light of men, pag tayo pala ay merong, tawag doon ay, pag si Jesus ang ating buhay, meron tayong liwanag ng buhay. Kaya sa buhay natin, maintindihan natin kung anong dapat gawin. Alam natin ang tama at mali. Kasi pag ganito, hindi mo na kailangan alamin yung mali. Kasi pag alam mo ang tama ang gagawin mo. Second point natin is this. Okay, second point natin is illustration. Sabi ko nga ganun kanina, doon sa baba. Binaba ko kasi sila eh. Para tignan. Kasi nag-worry din naman ako. Paano gagawin natin doon sa mga bisita? Paano na, baka sinabihan niya na nag-anyaya, punta ka, may kain. Diba? Kasi normal naman talaga yun, merong pakain eh. Paano kung wala? Hindi kaya sabi mo, pambira ka, niloko mo ko. Okay, ito ang tip ko sa inyo. Kayong mga nagyaya na pakainin sila, kung sakasakaling walang naibigay, pakainin nyo sila sa labas. Pastor, pahaba. Okay. Walang sumagot. Okay. Ilista lahat yan. Yung lahat ng mga uuwi na walang binigay ng pagkain. Ililista. Sagot na ni Jerry. Natawa lang si Jerry. Sabi ni Jerry, simple lang yan. Okay. Basta ganito. Kung kaya niyong pakainin yan, the best. Nahihina ang palakpak niyo. Alam niyo po,
Nung araw, wala pa kami sa Panginoon, nagugulat ako sa aking kuya. Yung kuya ko, humahakot sa isang jeep ng mga sakay niya para lang umatay ng gawain. Pagkatapos yung kain din noon, sinasalo niya. Hindi pa naman siya pastor noon. Ano nangyari sa kanya? Aba, binless na ng Panginoon. Nagkaroon siya ng 5 hectares na lupa. Amen? Yun ang kanyang naabot. Kaya kung tutuusin, kung tayo magpapagamit sa ating Panginoon, i-bless tayo ng Panginoon. Nasusubukan pa kayo ngayon eh. Sa totoo lang, meron naman ata talagang ibabalot sila dun sa baba eh. Pero nasusubukan kayo. Okay, ganito ang istorya. Jesus said unto them, I am the bread of life. So narito ang ating Panginoon, sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Sa ating kapanahunan, maaaring hindi natin maintindihan ng lubusan yung sinabi ng Panginoon, ako ang tinapay ng buhay. Pero during that time, very basic ang buhay ng tao. Basta meron kang pagkain, meron kang tirahan, okay na. Ay tayo ngayon with cellphone pa. Amen? Tapos may palabas-labas na pa, kape dito, kape doon, yung mga ganyan. Mga sightseeing, may pamall pa. Okay? Pero during that time, basta may pagkain, okay na. Kaya ngayon, nung sabihin ng Panginoon, I am the bread of life, ay magko-communicate ito sa kanila. I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, but he that believe on me shall never thirst. So ganito ang istorya. Ang istorya ay nung si Jesus, nagkaroon din ng gawain, 5,000 mga kalalakihan, ang kanyang audience, yung mga babae hindi na binilang at mga bata. So, nung sabihin ng Panginoon na tawag doon ay yung pakainin yung mga tao, sabi ng mga kasama ni ng Panginoon ay Lord, ito lang yung ating baon, iilang piraso lang. So, ma-imagine nyo yung kanilang mga pagkain, iilang piraso lang, tapos pakainin, ganun karami mga tao. Kaya ang iniisip mo ang kasama ng Panginoon, paalisin na. Okay? Kaya dito, hindi ko rin kayo pwedeng paalisin. Amen? Dahil kasi wala pang naluluto. Oo nga, paalisin na sila. Gutom na, Pastor, alas 12, huwag kang lalagpas sa alas 12. Pastor, pauwi mo na yung mga yan. Baka mag-rally yan dyan sa labas. Amen? Okay, so, ang maganda sa ating Panginoon ay concern siya sa mga tao. Kaya dun sa mga first time lang kayo, concern po ko sa inyo. So, ang masabi ko lang, Jerry, lahat ng mga bisita natin na hindi makakakain ay isulat, may utang tayo sa kanila. Yan si Jerry. Jerry, yung sa amin, pag hindi sila binigyan ng baon, may utang ang Gilgs Fellowship. May walang palakpak doon Maaaring sinasabi niyo, Pastor, paano kaming taga-Gilgs? Okay, paano kayong taga-Gilgs? Okay, baka naman kayo ay umattend dito ng morning, tapos atin pa kayo ng mamayang afternoon, dahil kasi okasyon natin ngayon, hindi tama ang inyong trabaho. Kasi narito lang kayo dahil sa okasyon at hindi dahil sa bread of life. So ganito ang istorya. Napakain ng Panginoon yung mga tao. Nasarapan sila. Alam niyo po, iba yung nasarapan kaysa yung kumain ka lang na busog Sila nasarapan. Ibang klase yung pinakain ng ating Panginoon. Kaya nung matapos sila magkainan, naghiwalayan na. Si Jesus ay pumunta na sila sa kabilang ibayo. Hinanap nila si Jesus, nasaan na sila? At sa kagustuhan lamang nilang sundan ng ating Panginoon, umarkila pa sila ng kanilang sasakyan. Hindi sila nagpahatid o ano man, kundi kusang loob na pumunta. At nung naroon na sila, sabi lang gano'n sa ating Panginoon, kailan ka dumating dito? Ang ganda ng approach. Master, kailan kayo dumating dito? Sabi gano'n ng ating Panginoon, hindi niyo ako hinahanap dahil sa himalang inyong nasaksihan. Kasi yung himala, dapat maunawaan ng mga tao na, uy, ilang pirasong tinapay at isda, napakain silang ilang libong naroon, 5,000 mga kalalakihan. Kasi nakita naman nila, pinaupo silang ganon, kitang-kita nila, yun lang yung pagkain, pero sumobra yung pagkain, mas marami pa yung sobra kaysa sa simula. Kaya merong himala. Dapat sana mag-isip-isip sila, ay, bang klase itong nasa harapan natin Hindi ito basta propeta lamang, kasi yung pagkain, ay gano'n na nangyari. Pero ang problema, kaya sila sumusunod sa ating Panginoon, hindi dahil sa himala, kundi nasa harapan. Kaya sila sumusunod yung pakinabang sa pisikal, pakinabang material, hindi spiritual. Kasi kung sa himala, spiritual yun, makikilala si Jesus. Hindi lamang ito tao, kung hindi siya Diyos, kasi napakain kami ng ganitong bagay.
So sumunod sila sa ating Panginoon. Ngayon, niliwanag ng Panginoon, siya yung tinapay ng buhay. So ang ating Panginoon, nagbigay siya ng illustration para maintindihan natin. Sabi ng Panginoon, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. Hindi na magugutom, hindi na mauhaw. Pastor, bakit ganun? Pag tinanggap namin si Jesus, para bang minsan kinakapos din kami ng aming mga pangailangan. Okay. Gusto malaman niyo yung hunger and thirst, hindi to literal na pagkain at iniinom. Itong hunger and thirst ay sa spiritual. Hindi ka na magugutom, mauuhaw patungkol sa Diyos. Kasi makikilala mo na ang Panginoon. And besides, bibigyan ka kasi niya ng Espiritu ng Diyos. Kaya tingnan niyo yung si Joy ba yung pangalan noon, yung nasa Japan, na kung saan ay muntik-muntik pa silang maghiwalay, no? At kahit pa paano nakinabang din siya sa ating gawain. Isa lamang siya. I do believe marami yan kasi nung unang bagsak ng pandemic, ilang libong tao ang nanonood ng ating online. At ngayon medyo naglaylo ng ganon, ilang daan na lamang ang nasa online natin. Pero yun na nga, ang sabi nga ng Panginoon, I am the bread of life. Na pag kinain mo ang ating Panginoon, when it comes sa spiritual na bagay, hindi ka na magugutom, hindi ka na mauhaw. Sapat na si Jesus sa iyong buhay. Alright, so anyway, let's move on. Another point natin is this. Another point natin concerning the Lord is my life is yung yung katotohanan. Nung naparin si Jesus, kung tutusin, ang daming himala na kanyang ginawa. Isang himala lamang sufisyente na para ang tao ay maniwala kung sino ang ating Panginoon. Actually, merong lumapit sa ating Panginoon, si Nicodemus, kasi gumawa siya ng himala doon sa templo. Ang sabing gano'n niya ay, Rabbi, Guro. Sabing niya gano'n ay, we know, alam namin na ikaw tagapagturo na nagbuhat sa Diyos. Ibig sabihin, hindi niya sinasabing negative. Alam niya, itong taong ito, mabuti ito, tagapagturo na talagang sinugo ng Diyos. Kasi sabi niya gano'n ay, kasi walang taong makakagawa ng iyong ginawa, maliban ng Diyos ay nasa iyo. Ibig sabihin, kumikilos ang Diyos kay Jesus. So, bagamat maganda yung approach niya sa ating Panginoon, ay kung tayo si Jesus, ang sagot natin ay, Nicodemus, hindi nyo alam. Okay? Ganun ang pagsagot natin. Pero sa Panginoon ay, sabi ng Panginoon ay, katotohanan sinasabi ko sa iyo, Nicodemus, maliban ang isang tao ay panganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, yung sinasabi niyang alam namin ay hindi niya nalalaman. Parang katulad kanina, ang sabing gano'n ay, and the light naparito, pero ang mundong ito hindi nakaunawa. Okay? Kaya ngayon, narito, ang ating Panginoon, sabi niya, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved. So, bakit ba si Jesus kailangan sabihin niya, ako ang pintuan? Pag binasa natin ang simula ng John chapter 10, makita natin, sa simula pa lamang pinipresent na ni Jesus kung sino siya. Sabi ng Panginoon, I am the shepherd of the sheep. Siya yung tagapangalaga ng mga tupa. Pero ang problema nga, kasi nga yung mga taong nakakasaksi naman ng mga himalang ginagawa ng Panginoon, sinasabi gano'n, lolokohin lang kayo niyan. Huwag kang maniniwala. Bagay gano'n din naman, no? Tayo pagka naghahayag sa mga tao, meron sinasabi, huwag kang makinig dyan, lolokohin ka lang yan. Kaya tinatapat ko rin yung mga tao na mga hinahayagan ko. Walang mawawala sa akin kung hindi kayo maniniwala. Kasi sa totoo lang, hindi naman ako naghahayag sa iyo para maging membro kita eh. Lalo na kung ang layo-layo naman ng lugar para naman puntahan ka pa. Amen? At saka wala akong, ang aking lang layunin ay katulad ng sa ating Panginoon na yung mga tao ay maligtas. Palakpakan po natin ating Panginoon. So si Jesus kaya sa gumagawa ng himala, actually siya ay, ang kanyang very purpose ay magbigay ng masaganang buhay. Pero ang problema, ang sabi ng mga tao, si Jesus ay manloloko. Kaya sabi ng Panginoon, I am the door. So nung una, ang gamit niya lamang ay I am the shepherd, pero hindi nila maunawaan ang ating Panginoon, ginamit niya na yung door. Para maintindihan nyo ng lubusan, nung araw kasi, very familiar yung illustration ni Jesus na merong inaalaga ang mga hayop at pagka yung mga hayop ay pinapasok sa pintuan. At pag sila'y nasa loob na ng pintuan, ibig sabihin nung kalang pinaglalagyan, they are safe and secured.
So una, ang papagpakilala ng Panginoon, siya yung mismong nag-aalaga. Pero hindi nila matanggap. Ginamit na lang ng Panginoon na siya yung pintuan. Ako ang pintuan. Ang sino mang papasok sa akin ay maliligtas. Ibig sabihin ng Panginoon, hindi ko kayo niloloko. Sa totoo lang, pag kaya kayo ay pumasok, pag sinabing pumasok, maniwala, kayo ay maligtas. Kayo ay makakapasok at makakalabas at makasumpong ng pastulan. So, yung ganung langwahe na pasok, labas, makasumpong pastulan, dinadala na ng Panginoon sa usapang pag-aalaga. Na kung saan ay kung kayo pamilyar, dun sa Psalms 23, ang sabi ganun ni David sa kanyang kanta, "The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd, I shall not want." The word want means, hindi ako kukulangin. Sapat na ang aking shepherd. Wala na akong hanapin pa, in other words. Kaya, kung tutuusin, ang laking pagkakamali, pag tinanggihan natin si Jesus. Si Jesus, pag tinanggap nyo na shepherd siya sa buhay nyo. At pag siya ang shepherd ng buhay mo, wala ka nang hanapin pa. Ang inyong lingkod, ako ang magandang halimbawa na talagang maganda ang na kay Jesus. So, pinakitaan ko kayo ng isang halimbawa, malinaw ang mata, nagbabasa ng Bible. Okay? So, kung tutuusin, normal naman sa tao, pagka matanda ka na, makasalamin. Kaya tignan mo yan, yung mga nakasalamin, may edad na yan, okay? Ewan ko lang ngayon yung mga kabataan kung formal lang nila yun. Kasi iba minsan formal lang eh. No? Nagsasalamin pang genius ata yun, amen? Okay. So, anyway, ganito. Yun lang, isang halimbawa lang ng merong Diyos na kumili sa inyong lingkod. Kasi 40 years old, lumabo na rin mata ko eh. Pagkatapos, tanggap ko na yun. Kasi sobra naman basa rin ako eh. Kung tutuusin, kung sa dami ng basa, mahirap niyong malagpasan ang pagbabasa ng inyong lingkod. Kasi 8 taon nag-college. Hello. 2 kurso sa college. Tapos ay nag-bachelor sa eskwelahan ng 3 years. Tapos 5 taon sa masteral. So yung aral lang na yun, ang dami ng basa. Amen? Tama po ba? Hanggang ngayon nagbabasa pa ako. Pero bakit malinaw ang mata? Yun na nga. Kasi ito, ang ating Panginoon, sabi niya ganun dito. Ito siya. Sabi ng Panginoon, "The thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. I am come that they might have life." Naparito ako para magbigay ng buhay. Gusto ko malaman nyo, ang isang tao pag wala pa sa Panginoon, wala pa siyang buhay. "Pastor, buhay ako, gumagalaw ako." Oo, buhay ka physically. Pero spiritually, patay ka. Kailangan mo si Jesus para mabuhay ang iyong kaluluwa. So, sabi nga ng Panginoon, ako'y naparito para magbigay ng buhay at gawin itong higit na masagana. So, this is abundant life. Pastor, ikaw lang naman yung ganyan Okay. Gusto malaman nyo kaya kung sakasakaling bukod tangi si pastor na malinaw mata, malakas ang katawan, ay kasi tinawag niya ako para hikayatin yung mga tao maganda kay Jesus. Okay? Kasi sa appearance pa lang, ay masasabi nyo, uy, kakaiba nga Nung umakyat ako rito, kanina, iba yung kilos ko. Tama ba ba? Kaysa sa 70 years old na umakyat dyan na babagal-bagal. Bagay, nakita ko naman sa Facebook. Pati yung mga, pagka nagbabasketball na gano'n matatanda na Minsan, mas bata pa sa akin, pero kung maglaro basketball, gaganon-ganon Tapos shoot na lang na gano'n. Oh? Pero yung likod, hindi na ako tatalon. Ayaw na nasawa kung talon daw ng talon Bagay, lalayo naman ang kisame. Amen? Alright. So, kaya ko lang binabanggit ito para makita nyo maganda na kay Jesus. Kasi kung hindi ang maganda kay Jesus, yung mga problema natin sa mundong ito, nakakalupay-pay. Paggising mong ganun sa umaga, meron ka nangaharapin na problema. Sa mga responsableng tao, naintindihan niyo ako. Amen? Oo, kasi tayo mga responsableng tao, iniisip natin yung pamilya natin, yung natin, hindi lang sa sarili natin. Tama po ba? Kaya ngayon, sa dami ng mga bayarin, mga ganyan, manlulupay-pay ka dyan No? Kaya buti na lang. Sabi ng Panginoon, ako'y naparito para magbigay ng buhay at gawin itong higit na masagana. Abundant life, magandang buhay. So, paano ba tayo talaga magiging maganda yung buhay? Una, yung ating mismong kalooban, kailangan maging buhay. Pag buhay na yung kalooban, magiging masigla ka. Sa totoo lang, hindi naman dahil sa pera. Kaya, ang pera, money answereth all things concerning sa pagsasaya.
Pero yung tunay na kaligayahan hindi galing sa pera. Galing sa buhay na walang hanggan na binigay ng ating Panginoon. Kasi sa simula't simula pa, halos wala namang kami, rito eh. No? Tama lamang kaming kumain ng sardinas na merong sayote. Amen? Kaya sabi ng asawa ko, dapat magdala kami sardinas dyan eh. Sa palagay nyo, kaya pag nag-uwian tayo, bibigay namin sa inyo sardinas, baka ibato nyo pa yan, ano? Pero hindi eh. Maligaya kami eh. Kasi ang kaligayahan na kay Jesus. No. Pero ito, okay. Siyempre, hindi naman tayo tinawag ng Panginoon. Paano paniniwalaan ng mga tao na maganda yung buhay? No? I came that you might have life. So una, kahit na anong yaman mo, pag wala si Jesus, wala yung buhay. At ang maganda nito, yung buhay, sabi, that they might have it more abundantly. So, hindi lamang isa, kundi yung mga taong maniniwala kay Jesus, yung lahat ng mga maniniwala na siya yung door of the sheep, na siya yung shepherd ng sheep, sila ay magkakaroon ng higit na kasaganahan. More abundantly. So, yun ang normal. Secondary lang naman siyempre yung mga blessing na material. Pero number one sa yung buhay. Malaking bagay yung kilala mo ang ating Panginoon. Pag kilala mo ang ating Panginoon, hindi ka naman maapektuhan ng Kung tutusin, sabihin na natin, halimbawa, merong persecution. So far, wala pang persecution sa ating mga Christians. Tama po ba? Oo, kasi kung meron na tayong persecution, doon talaga matindi nun. Pero sabi ng Panginoon, in this world, you will have what? Tribulation. Yung tribulation, ang matindi rin persecution. Pero pag meron persecution, kasama na pati yung kahirapan ng buhay. Lahat yan. So sabi ng Panginoon ay, but be of good cheer. I have overcome the world. So sinasabi pa ng Panginoon, magsaya ka. Sabi mo, magsaya ka. Pero mo ginagawa ka na hindi maganda. Magagawa mo ba bang makangiti? Dito lamang, minsan katabi mo na, asawa mo, o kaya magulang mo. Pagka hindi ka na makangiti. Gusto mo, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Gusto mo, lumayas na. Di ba? Hello, sa aking mga anak, huwag ganon. Okay? Kung hindi natin magagawang tamang response sa ating magulang, sa ating mga mahal sa buhay, how much more kung iba yung gagawa? Tama po ba? Kaya kung talagang susundin natin ang ating Panginoon, magiging maligaya tayo, hindi nakabatay sa mundo ito, kundi nakabatay sa Kanya. Oh, that they may have it more abundantly. Sayang wala lang kami kasi mga video nung araw para makita nyo kung gaano lamang kahirap, kasimple yung gawain ng Panginoon, pati buhay namin ay ganun kasimple. Pero gusto malaman nyo, hindi kami mas maligaya nga kaysa parang ganun, no? Ay hindi, noon pa man maligaya. Kasi kung hindi maligaya, hindi kami magtatagal sa paglilingkod sa Panginoon. At mangangarap pa ang inyong lingkod na punta na tayo sa Amerika. Kami talaga pwedeng makapunta sa Amerika dahil kasi buong lahi ng aking asawa ay nasa Amerika. At dalawa kong kapatid, nasa Amerika. Pero gusto malaman nyo, hindi ko pinangarap yon dahil kasi ang kaligayahan ko, ang ating Panginoon. The Lord is my life. Kaya kung hindi kayo maligaya sa ating Panginoon, ang hirap. No? Napipilitan lang kayong dumalo. Para lang masabing Pero kung kaligayahan yung ating Panginoon, talagang gugustuhin nyo. In the first place, punta rito eh. Kasi yung salita ng Diyos, nagpapaligaya yan. Oo, nagpapaligaya yan. Bakit ko nasabi to? Ako mismo lumiligaya sa salita ng Diyos. Okay? Kung hanggang ngayon lumiligaya ako, how much more kayo? Kasi tingnan mo, pag talagang sinilang ang tao, hindi mo naman kailangan pilitin yung bata na dumedi ka. Kung hindi, talagang di ba? Oo, kahit anong mangyari, Kaya kung talagang ikaw ay sinilang, bagong silang, nandiyan ka talaga. Hindi dahil sa nakikisama ka. Alright, so let's move on. Yun. Last point na tayo, okay. Bagay ganito nangyari, no? Sabi ka dito, effect, that they might know you, the only true God. So, ang buhay, 2:00 Para in fairness sa inyo, ay hingi muna ako ng paumanhin, extension ng 10 minutes. Parang ganun yung gawain natin, wala hindi extension. Okay, bibilisan na natin ito. Okay? Extension, 10 minutes. So, dito makita natin yung effect. And this is life eternal. Ito yung buhay na wala hanggan.
that they might know you. So paano natin malalaman na tayo may buhay na walang hanggan? Nakikilala na natin si Jesus. Nakikilala natin yung tunay na buhay na Diyos. Hanggang hindi mo nakikilala si Jesus bilang Diyos, ibig sabihin, wala kang buhay na walang hanggan. Kaya meron na tayong assurance na talagang, uy, meron akong buhay na walang hanggan kasi in the first place, kilala ko na siya. Alam niyo po, nung wala pa ako sa ating Panginoon, yung pagkakaalam ko lang sa Panginoon, yung katulad din ng paniniwala ng iba. Pero ngayon, sabi natin ngayon, iba na. Alam na natin that Jesus is Lord, God, and Savior. Lahat ng patungkol sa Diyos, sa Kanya yun. Palakpakan po natin ating Panginoon. Sasabihin ng iba, Pastor, iba yung totoong Diyos at si Jesus. Okay? Pag hanggang dito ka lamang sa John 17:3, hindi mo talaga lubusang maunawaan. Pero pag binasa mo ng kabuuan ng sulat ni John, sinabi niya gano'n ay isinusulat ko itong aklat na ito para malaman mo na ikaw na naniwala kay Jesus bilang anak ng Diyos. Okay, pag sinabing anak ng Diyos, Diyos siya. Intindihan niyo po? Hindi kayo naniniwala. Pag sinabing anak ng Diyos, Diyos siya. Bagay, bago nangyari yun. Ang sabing ganon ni Tomas, hanggang hindi ko nakikita, hanggang hindi ko nahawakan, hindi ako maniniwala na si Jesus ay muling nabuhay sa mga patay. Umaga tanggap na nila na si Jesus ay namatay. Pero yung muling pagkabuhay, ay, hindi nila mapaniwalaan. Kaya ngayon, kahit na hindi sila naniniwala, si Jesus dumating sa kalang kilalalagyan. Biro mo, nakapasok siya. Nakasarado yung lugar, nakapasok ang ating Panginoon. So, ang problema si Tomas, absent. Kaya yung pagiging absent sa gawain, minsan namimiss natin yung mga revelation ng ating Panginoon. So, sabi ng gano'n niya, siya na lang hindi naniniwala. Kaya nung nagpakita ang ating Panginoon, pati dialogue niya, alam na alam ng ating Panginoon, hiyang-hiya siya sa ating Panginoon. Sabi niya, my Lord and my God. Pero hiyang-hiya siya. Pero magkaganon man, sabi nga ng mga kalaban, tingnan nyo, pagkakalaban ni Jesus ang nag-i-interpret, sabi nga uy, nagulat lang siya, my Lord, my God. Parang, hindi ang katulad mo, na Diyos ko. Hindi ganun. Dapat sinabi ni Jesus sa kanya kung nagulat lang siya, Tomas, maghunis dili ka, wag kang nagugulat. Walang ganun eh. Kasi tama yung kanyang sinabi, totoong Diyos ang ating Panginoon. Siya yung Panginoon, siya yung Diyos. My Lord, my God. Kaya matapos sabihin yun na nga, sinabi ng Panginoon, pinagpala yung mga tao kahit na hindi nakikita, naniniwala. Tayo hindi natin nakita si Jesus eh. Pero naniniwala tayo sa Kanya. Ano ebidensya natin na totoo si Jesus? Una, yung Bible. Pangalawa, sa buhay natin. Kaya ang inyong lingkod, ito, liwanag na mata, lakas ng katawan, ebidensya na totoo si Jesus. Maraming bagay na ginawa ang Diyos sa akin na hindi ko na masasabi sa inyo dahil kulang ang time. Pero one thing for sure, kung gusto mong malaman, ay umatin ka patuloy sa gawain ng ating Panginoon. Kasi bagay ganito, no? Pagka tinanggap mo siya, simulan mo sa pagtanggap. Hanggang di mo tinatanggap ang Panginoon, hindi mo siya makikilala. Kaya dito, yung buhay na walang hanggan, that they might know you, para makilala. Kaya di sa gawain ng Jewish Fellowship, ang talagang purpose nito, the very essence kung bakit meron Jewish Fellowship, para yung mga tao ay maligtas at makilala ng lubusan si Jesus. 1 Timothy chapter 2, verse 4 po yun. Yun ang ating mission goal. Alright? So, let's move on. Anong dapat natin gawin? Praise and worship. Anong dapat natin gawin? Let us what? Let us live in the light and not in darkness. Kaya magmula ngayon, huwag tayong mamuhay sa dilim. Kasi kung ikaw ay talagang buhay mo ang ating Panginoon, hindi ka mamumuhay sa dilim. You will walk in the light, not in darkness. Kaya dito, huwag kayong patotoo ng patotoo, pero ang buhay nyo, hindi totoo. Hello? Huwag kayong share ng share, pagkatapos ang buhay nyo, bulok. Magbago ka muna, bago ka magpatotoo. Aminin mo muna sa mga tao na nagkamali ako, hanggang hindi nyo inaamin, hindi ka totoo. Kasi yung mga totoong nagpapatotoo, tinatapat nila, dati ako ay nasa dilim, pero ngayon, nasa liwanag na. Tingnan nyo, ang inyong lingkod, kung tutuusin, sa ating kapanahunan, ay dapat sana na wala na yung mga adik kasi naging mahigpit
nung panahon ng pandemic sa mga tinutokhang. Tama po ba? Okay? Pero ngayon, sabi na ngayon, uy, ang dami pa rin mga drug addict. Hindi ko lang alam kung meron pa din dito sa Gilks Fellowship. Kasi merong nagpapatotoo, Pastor, ma-attend nga ako, naglilingkod pa nga, sumasama pa sa mission, pero naggaganon pa. Wow, alam niyo po, pagka namatay kayo, ang laking sisi niyo. Biro mo yung sinamahan yung gawain, ito ay more on evangelism. Kaya hindi ako concerned sa dami ng population. Ang concern ko, yung mga pinagagawa ng ating Panginoon sa inyong lingkod. Hindi niya ako binigyan ng ganito mga bagay. Kasi ito outward evidence na kakaiba eh. Amen? Ang daming bagay na kakaiba binigay ng Diyos sa akin. Kaya how I wish ay tayong lahat ay mamuhay ng ayos. Kasi tignan nyo huwag nyo sabihin, Pastor, hindi mo lang naunawaan. Mahirap talaga. Ang inyong pastor, 12 years old pa lang o magte-13, kainuman na ang tatay. Kaya dito, nung ganung panahon, kainuman na ang tatay. Pero hindi lang naman alak yung sa amin at sigarilyo eh. Kundi may drugs pa. Hindi nga lang namin inabot yung mga drugs ngayon. Yung mga lumang drugs kami. Pero doon sa panahon ng drugs, nag-enjoy naman eh. Sa totoo lang, kaya naman na-addict eh. Kasi nagugustuhan mo eh. Pero dahil merong Diyos na liwanag ng buhay, bakit ka mananatili sa dilim? Meron naman liwanag. At doon sa liwanag ng buhay, hindi naman malungkot eh. Masaya, bawal nga malungkot doon eh. Hello? Kaya kahit na walang busy, maligaya yung lingkod. Kaya dito, anong ebidensya nyo na talagang kayo ay nasa Panginoon na? Sumusunod kayo sa Panginoon. Kaya sino ba sinusundan nyo? Okay? Let us live in the light, not in darkness. Second point is this. Second point is, listen and believe in the bread of life. Ang ating Panginoon gumamit sa ng illustration para maunawaan ng mga tao na ako ang tinapay ng buhay. Pag kinain niyo ako, sabi ng Panginoon, hindi na kayo magugutom, hindi ka na mauuhaw. In other words, para bang ang ibig sabihin ng Panginoon, pag tinanggap niyo ako, you will be satisfied. Makukontento ka na, wala ka nang hahanapin pa. Kaya kung kayo may hinahanap pa, as if parang hindi nyo kinain yung bread of life. Pero sa totoo yan, pag kinain mong Panginoon, wala ka nang dapat pangarapin eh. Kaya kung tatanungin nyo ako, Pastor, ano bang pangarap mo? Wala akong pangarap. Ang pangarap ko ay pinangarap na ng Diyos. Merong Diyos na nangarap na sa atin. Pero ang problema, gusto mo ba yung pangarap ng Panginoon? Ano bang pangarap ng Diyos? Makasama natin siya forever and ever naghahari sa mundong ito. Kaya kung ayaw niyo sa ating Panginoon, you will regret. Pero dito, you have to listen and believe. I am the bread of life. Pag sinabing tinapay ng buhay, you will be satisfied. You will be contented. Wala ka nang hahanapin pa. Masigit si Jesus sa lahat ng bagay. Another point. Ang tipid, ano? Ang tipid. Okay. Let's listen and follow the Good Shepherd. Ang Good Shepherd ay gagabayan niya tayo. Tingnan niyo sa ating gawain. Hindi ko man habulin yung mga tao, pero kung kayo tupa ng Panginoon, nakabalik kayo. Diba? Yung pamilya ni Eddie Boy, kahit na nga dati-dati nagpaparamdam siya, siguro na-realize niya na nagkamali siya, lumapit siya sa akin eh. Pastor, narito lang ako. Okay? So, nung sabihin niya narito lang ako, ay naintindihan ko yun. Gusto siya bumalik. Pero hindi ko na siya niyaya. Kasi siya umalis, gusto ko marinig sa kanya na, Pastor, pwede ba akong bumalik? Pero kung sinabi niya gusto niya bumalik, talagang sabihin ko. Pero gusto kong malaman niyo, sa mga nagmamahal kay Eddie Boy, na aking, kung tutuusin, sa lahat ng kaibigan ko siya, number 1 sa akin eh. Hello? Oo. Kasi siya yung kadikit ko talaga high school. Pero, doon natin makikita na merong Diyos na buhay. Na bago mamatay yung aking kaibigan, dinala niya sabihin, kinuha siya ng Panginoon kung nasaan siya. Kaya mga iba dyan, yan, yung lahi niyo rin kay Tina, yun, nag-drama din yun, nawala rin. Pero dumirpak, nakabalik kayo, Joseph. Ibig sabihin, merong shepherd. Kay Tina. Okay, merong good shepherd. Kaya nakabalik si Tina. Kasi pwede naman si Tina. Narito ba si Tina? Okay? Ay pwede naman, nakakakilala na yan ng sa ibang bansa. Amen? Pero dahil siya yung shepherd, gumawa pa rin ng paraan.
So kung tutuusin, maski na inyong lingkod nagwala din ako sa aking buhay. 8 taon bago nakabalik. Pero kaya ako nakabalik, hindi dahil sa akin, hindi dahil kanino, kundi doon sa Good Shepherd na kumilos. Kaya ngayon, pag nandiyan na yung Good Shepherd, pakinggan mo siya. Sabi, my sheep, hear my voice, I know them, and they follow me. Kung tupa ka, susunod ka. Kaya yung mga hindi sumusunod, ibig sabihin, hindi lang tupa ng Panginoon yun. Huwag lang kayong magparamdam sa gawain kung may problema kayo. Pastor, tulungan niyo ako. Okay, kung kayo'y tupa ng inyong pastor, tupa ng Panginoon, umatin kayo kung taga rito lang kayo. Siyempre kung taga Japan kayo, alam ka naman mamasahe kayo tuwing linggo. Amen? Amen. Naintindihan ka na namin dyan. Diyan ka lang. Okay? Pero how I wish makarating kayo ng pamilya nyo rito at kayo rin magpatotoo na itong gawain ng Tears Fellowship ay totoo. Last point. Last point natin is, let us what? Let us love to know the only true God. Hanggang hindi nyo minamahal ang Panginoon, hindi nyo babasahin yung Bible. Kaya dito, huwag puro cellphone. Kasi mas mahal nyo ang cellphone. Kailangan Bible. Ang pag-anuhan nyo ng panahon. Kasi pag mahal mo ang isang tao, kinikilala mo. At saka pag mahal mo isang tao, pag pinag-uusapan siya, ang ligaya mo. Kaya pag sinabing gano'n, huwag yan ang pag-usapan natin, ibig sabihin hindi kanya mahal. Pero pagka binanggit lang ang pangalan, napapangiti na, liga-ligaya, mahal ka nun. Kaya every time bang naririnig nyo yung pangalan ni Jesus, maligaya ba kayo? Okay, love to know the only true God. Sa pagwakas is this. Let's all stand up. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they might have life and that they might have it more abundantly. Sa umagang ito, tinanggap nyo na ba si Jesus? Gusto ko malaman nyo, walang mawawala sa inyong lingkod kung hindi kayo maniniwala. Pero sayang, sa totoo lang, akala ko nung una, ang pakinabang ni Jesus sa kabilang buhay, yung pala, even now, ay pwedeng makinabang. Tayo po muna yung magsiyuko, tayo manalangin sa ating Panginoon. Sa umagang ito, either na kayo narito o nasa online, mahal kayo ng Diyos. Kaya kayo nakakarinig ng Kanyang mga salita, ang nais ng Panginoon ay kayo magbalik loob sa Kanya. Si Jesus naparito para magbigay ng buhay, hindi para sirain ang ating buhay, kundi bibigyan niya tayo ng buhay, na totoong buhay, yung spiritual na buhay. At ito, pag nakamit natin ito, tayo po ay liligaya, magiging mapayapa. Yung lahat ng mga bagay patungkol sa ating Panginoon ay maunawaan na natin. Kaya kung nais nyo ng kaligtasan, sumunod sa panalangin. Sabihin nyo sa ating Panginoon na ganito, Panginoong Jesucristo, ako po'y nagpapasalamat. Minahal mo ko. Ako po'y sumasampalataya na binayaran mo ang aking mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. At ako po'y naniniwala na ikaw ay namatay at muling nabuhay. At dahil dito, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Ako na lamang pamalaan sa ating Panginoon. Ama ko po'y lubusan nagpapasalamat po sa iyo dahil ginagamit mo ang gawain ito para mangyari ang iyong kalooban na yung mga tayo maligtas at makilala ka ng lubusan. Kaya Lord, kayo na pong bahala sa kanila. In Jesus' name, Amen. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so
kapatid, ang kabutihan ng Diyos ay sumusunod sa atin. Hindi ko pinangarap mag-drive ng sasakyan. Dahil kasi bata pa lang ako, na aksidente na kami, nawasak ang aking mukha. Kung sakasakaling maayos pa ang mukha ko, praise be unto God. Pero may mga peklat po yan. Hindi ko pinangarap dahil kasi nagkaroon ako ng phobia. Pero bakit nagkaganon? Nagdadrive na ako ng sariling sasakyan. 2 sasakyan. Yung mga sasakyan, binigay lang po sa amin. Hindi namin binili. Kaya dito, nakita natin, pag tinanggap natin si Jesus, hindi lamang abundant life ang mararanasan natin spiritual, bagkus yung kanyang kabutihan, it is running after me. Hahabulin po tayo ng kabutihan ng Diyos. Hindi nyo man hanapin ang magagandang mga bagay. Talagang hahabulin po natin ito. Tayo man lang sa ating Panginoon. Ang maraming Diyos na nasa langit, kami po lubusang nagpapasalamat po sa iyo dahil totoo ang iyong mga salita. Ang dalangin ko lamang maniwala at magtiwala ang lahat ng mga nakakadinig ng iyong mga salita sa mga sandaling pong ito. Kaya iniiwan ko po ang buong congregation na sa kapayapaan, gamitin mo kaming lahat, Panginoon, for your glory in Jesus' name. Amen. Umuwi po